Hello, brother. Lago tayo live yung sumusin eh. Putol-putol. Hello, brothers and sisters of the world. My brothers and sisters of Cebu City, Philippines. My hometown, Matayan Island, Cebu City, Philippines. Ang live ko ngayon, pati ito sa may tinatawag na may little knowledge ako, may kaunting alam ako sa mga nothing happen without a causes, sabi ng scientist. Kung i-address ko ito sa ito, lalo sa iyo sa Malacanang Palace, sa President sa election natin, sa President Bongbong Marcos. President, para sa iyo ito. Kung hindi na pag-asipan ni Dante Marcolita o sa iyo mga mga matalino mo diyan, mga advisor sa Malacanang, maniwala ka sa akin. Kung may kaunti kang huwag ka maniwala, mayroon kang kaunting respeto, sabihin ko na ang mga matalino pinabahiyan ng mangmang, isa ko nabibili sa mga mangmang. At saka makadiyos rin ako makatao, makadiyos tayo. Sabi na natin kasi sila kasi problema nito problema dito ang tinatawag connection. Okay lang pag tika na nandito pasakay, may tuntong ko lang sa iyo, President. Sa lahat, brothers and sisters, sa lahat ng mga politicians at saka gobernador, sa lahat ng mga yung mga natalo, yung former governor Guing Garcia, at saka lalo sa iyo Pam Baripatro. Alam mo kung ipapaalam ko sa lahat ng mga tinatawag na mga presidente sa bawat bansa, kasi mayroon talaga ako tinatawag na illusion, may illusive dreams. Illusion ba talaga? Nag-illusion ako? Parang may bilang isang Pilipino, may duty, may tungkulin tayo. Duty to God, duty to country, duty to the others, para makatulong sa problema sa gobyerno. At ito rin ang napag-alaman ko sa dati sa Iglesia ng Cristo pa ko na may kasabihan na nanawagan tayo sa lahat ng mga leader sa reliyon na magtulong-tulungan tayo para makaproblema sa gobyerno. Ipaalam natin sa 4-8. Tumawag tayo sa 4-8 para iparating doon sa hotline para i-share ang ato natin mga idea. Ipapaalam natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos, hindi ba siya gano'n nga naging marunong ako mas marunong kayo ka sa akin. Mayroon lang ako kunting i-share sa iyo yung tinatawag na may idea, tawag na suggestion ito Hindi ito completion, suggestion, may isa-suggest na po ako. Sa nag-aaral ako dati, mayroon ako tinatawag na little knowledge, may kaunting kalaman. Nothing happen without a causes. Sabi ng scientist, walang mga pangyayari na walang dahilan. Balikan natin national. Dati sa ulado ko yung National Territory of the Philippines. Ang napag-alaman ko lang sa National Territory, the sewage, at saka form internal waters. Internal waters is a part of the national, tinatawag na is a part of the national. Yan ang nabibilang na natandaan ko na form internal waters. This is called national territory. Ang Spratlys Island nabibilang sa national territory. Patol-patol ka na, diretsuhin ko ito. Ang ilalim na the form internal waters is belong to the national territory. Ang dimension, sinusukat natin sa ilalim ng dagat. President, meron lang akong i-suggest sa iyo. May little knowledge sa paglaman ko. Kung bakit sumasabog yung tinatawag yung mga Taal Volcano. Yung Mayon Volcano, bakit sumasabog pa? Nakapagsabog na At saka mayroon rin mga bundok tayo, Mount Pinatubo, hindi na naman yun volcano. Bakit sumasabog? Bakit? Sabi ng scientist, nothing happen without a causes. May dahilan. At ito, taka rin dito. Bakit kung may lindol? Bakit may lindol? Sabi naman scientist, pag may lindol,
mayroon tayong tinatawag mga tinatawag sandata o nuclear missiles, nuclear weapons. Ititest mo na ito. Yung mga ambition doon sa Pasipiko sa malalim na dagat. Doon sa Pasipiko. Kasagaran, kadalasan, doon muna ititis yung bagong emission na nuclear missiles ng what's when. Yan. At saka, ang pakigira, may mga submarine sa ilalim ng dagat. May mga taktika ang ating mga sundalo natin. Yung mga kalaban natin mga sundalo, may mga taktika lang sila. But maraming mga pamaraan na magkakaroon tayo ng tinatawag na bagyo sa pamagitan ng mga nuclear weapons, mga sandata doon ititis sa produce ng bagyo, mo-create ng bagyo, mo-create ng tsunami, at mag-create ng lindol. Ito paano ko sa iyo. Pwede pa po ang mga sundalo ng Amerikano na dito na sa Pilipinas. Pwede po sa ilalim ng dagat pabantayan po. Baka ang ginagamit ng atin mga taga-komunista, gumagamit sila ng submarine. Baka ang isip ko lang ha, baka binauna ng mga nuclear bomb ang bundok natin sa ilalim na dagat malapit sa babaunan kasi ang sa ilalim ng dagat kagaya rin ng ito may Montinos. Doon sa ilalim ng dagat may mga bundukan. Baka ang mga kalaban natin yung tinawag gusto nga agawin ng Pilipinas. Gumagamit sila ng submarine. Baka binauna na nuclear bomb yung mga sa ilalim ng dagat yung mga bundok. At saka yung may mga vulkan rin doon nakikita sa ilalim ng dagat, baka mababaon na rin yung tinatawag na nuclear bomb. At saka yung mga inactive, yung nakasabog na mga volcano, pabantayan po. Baka babaunan rin ito ng nuclear bomb para sa sabog. Yung dagat natin sa ilalim dito sa Pilipinas, kailangan po, pwede pa, may mga submarine naman tayo dyan papalam natin sa Amerika, kaya-kaya nila yun. Kailangan po, batayan po ang ilalim natin sa dagat. Baka doon gumagamit sila ng submarine, baka binauna na nuclear bomb. Tapos alaman na natin na nuclear weapons, nuclear missiles, no once again sabi mo, Presidente. Yung ano ko lang, parang nagmamalasakit sa problema eh. Baka pinagtawanan na tayo ng mga kalaban natin. Takatara tayo, ang Taal Volcano bakit sumasabog pa, nakapagsabog na. Yung ibang mga vulkan biyan, bakit sumasabog, nakapagsabog na. At saka doon sa ilalim ng dagat, may mga may mga volcano diyan. May mga bundok-bundok diyan. Naku, baka gumagamit sila ng submarine. Binaunan nito ng nuclear bomb. Baka yan ang mangyayari. Pwede pa po, hindi na po ito imagination ba? Para napag-isipan ko eh. Yung gira dati sa ano yun, tinatawag ni ginagamit ng Amerika, paano tatalunin yung kalaban. Natatalo ng Amerika, hindi ko natandaan yun, President. Natatalo rin sa Amerika. Bakit? Hindi, mahirap sila tatatulin talaga, pero ginagamitan ng taktika ng Amerika. Umatake sila. Umatake yung tinatawag ng Amerika sa pagkakaroon ng bagyo. Doon, natatalo sila. Hindi nila alam. Akala nila bagyo, hindi ito sumasalakay ang ating mga militar. Pasisya na po, putol-putol ito, Presidente. Akala nila, hindi sumasalakay yung ano natin, ang pwersa ng mga sundalo. Yun, tinapat nila sa may bagyo. Yun, natalo ang, hindi ko natandaan ang bansos yan, natatalo yun. Umatake yung mga Amerikano ng
tinapat ng may bagyo. Baka ito rin ang Pilipinas. Nako, President, pakiano po, pwede ba bantayan mo sa ilalim ng dagat? Baka gumagamit sila ng tinatawag ng submarine, binaunan ng ang mga bundok natin doon sa ilalim ng dagat, malapit sa Pilipinas, binaunan na clear bomb. At saka baka yung mga bulkan na natin na nakapagsabog na, baka babaunan ito na clear bomb, gano'n pa rin. Pwede po, ipaparating natin sa mga Amerikano, pwede na nga, ano natin, yung tinatawag ng mga sundalo ng Amerikano, ipapaalam natin doon. Baka maano tayo, malipat bahala kumuha kayo na diyan ng interpreter, baka malipat o masalisihan tayo, maisahan tayo. Kagaya ng World Trade Center, bakit sumasabog? Akala ng Amerika, aeroplano lang. Pero ano pala, tinatawag na atomic bomb maker pala yung aeroplano, yung sumasabog ang World Trade Center. Yun. Baka ginagamitan tayo ng mga kalaban natin, yung gustong magarihan sa Pilipinas. Baka ginagamitan tayo ng ganung mga pamaraan. Baka maisahan tayo doon sa ilalim na dagat, gumagamit sila ng submarine. O yung mga bulkan natin, pwede pabantayan, baka babaunan ito na nuclear bomb. Kasi may argumentation ito. Itong China, medyo may samasamang loob ito sa Pilipinas, sa Amerika, may samasamang loob sa iyo. Kasi pinapalayas mo natin ang mga Chinese military dyan sa Spratly Island sa pamagitan ng Amerikano. Baka yung napag-isipan ko, President, nothing happen without the causes. Kung may lindol, may dahilan. Baka kung maraming mga tinatawag na atomic bomb maker, bilanin. So, yung tinatawag, gumagawa ng mga tinatawag atomic bomb maker, marami sila, gumagamit ng suicide sila. Pumuputay sila sa mga para pasabugin. Baka ang atomic bomb maker, baka ang ilalim natin sa dagat natin, binaunan na ito ng atomic bomb maker. Akala na natin lindol pa rin. Gaya ng Mount Pinatubo. Pinapalayas mga sundalong Amerikano. Ano nangyari? Sumasabog yung Mount Pinatubo. Akala natin vulkan yun. Yan, delikado nga pag sumasabog yung tinatawag na vulkan. Hindi natin mababantayan. Hindi kagaya ng bagyo. At saka yung lindol, yung mahirap talaga, President. Kasi hindi natin mababantayan yan. Kasi parang ambos surprise attack. Pwede na po. Nag-suggest na, nakipag-share lang po ako. Meron din ako tinatawag na little knowledge sa military minded ako, konti. Yung dagat natin, kailangan po pabantayan sa ilalim. Baka gumagamit na sila ng submarine. Binaon-onan nito na clear bomb ang sa ilalim ng dagat. Kasi sa ilalim ng dagat, may mga bundok-bundok rin. May mga bundok-bundok rin ito. Bakit babaunan? At saka yung mga bulkan na natin nakapagsabog na rin, babatayan po. Baka babaunan rin ito lubngan. Sila, kung Amerikano yun dyan, kumuha na kayo ng interpreter, baka babaunan ito ng mga tinatawag na komunista. Lalo na ngayon ng People's Power. Sino sila ng People's Power? Paano sila sa China? Ngayon, nahihirapan sila kasi nandito ang mga sundalong Amerikano. Dahil sa iyo, President Bongbong Marcos, pinamalik mo ang mga sundalo. Pinapalayas mo ang mga sundalong Chinese military doon sa Spratly Island. Hindi sa kanila. Nagsama-sama ang loob ng mga Chinese. Yung tinawag, masimpatiya sila. Yung mga Chinese na ganito, yung mga Chinese, huwag tayong magtiwala. Guguluhin yung tinawag yung administrasyon mo. At saka yung si Sara Duterte, parehas yan kay Andres Bonifacio. Try sa administrasyon. May people's power sila. Akala nila mapapababa ka sa pamagitan ng people's power. Palagay ko hindi. Pagkagamitin mo lang ang person ng Amerikano.
Gayahin mo si Emilio Aguinaldo, President of the Philippines. Yan talaga. Ang ginagawa nila parang pinapatay na kayo bilang isang presidente. Bakit hindi nila antayin ang terms na matapos sila papalit? Bakit gagawin pa nila ang people's power para magkagulo ang ating para magkagulo lang ang administrasyon natin ng presidente? Tama naman yun eh. Hindi ka naman nanakaw. Hindi ang presidente sa Pilipinas hindi dahilan ng corruption, hindi siya nananakaw. Bakit ang nanakaw? Yung tinatawag yung mga ginto. Ang Treasure of Yamasita naman yan eh. Hindi naman yan. Hindi naman yan sa Pilipinas. Di ba? Hindi ba nananakaw ang ating Presidente Bongbong Marcos? Hindi siya nanakaw, hindi siya dahilan ng corruption. Dahil sa gusto ang gagawin ng Pilipinas sa Amerika, hindi talaga pwede. Kasi colonized tayo since 1901 hanggang ngayon. Maagaw na ito sa pamagitan ng undergo. Dadaan mo na ng World War III. Tatalunin mo na yung Amerika sa pamagitan ng war. Yan ang nangyayari ngayon. Kasi pag sa harapan lang, sa face-to-face, mahirap tatalunin yung Amerika sa pamagitan ng war. Baka yung pag-isip nating happen without causes mga diyan, bakit sumasabog, bakit nagkaroon ng lindol. Nagkaroon tayo ng lindol bakit maging active yung mga volcano, may sasabog na volcano. Magkakaroon tayo ng lindol sapagkat mayroon tayo nuclear bomb doon, tinitest doon sa Pacific Ocean. Magkakaroon tayo ng bagyo dahil sa mga nuclear bomb, nuclear missiles doon, yung mga nuclear bomb doon sa Pasipiko, mukriitin ng bagyo, tsunami, etc. Bakit? Sasabog yung tinatawag na bulkan. Baka binaunan ito ng nuclear bomb. Kailangan po pabayantayan po. Asa kayong ilalim natin sa dagat. Kilusin po yung mga submarine natin kung pwede lang. Kaya-kaya yan sa tinatawag sa pwersa ng Amerikano. Kahit isa lang ang nanonood sa akin, pwede pagkasasabi mo, Sir, kung sino yun pakishare. Shut out. Para maiwasan natin ang World War III. Kasi sabi ng Bongbong Marcos, nuclear missiles no one's win. Magulo eh. Ang sumusuporta sa mga Chinese doon sa people's power. Mga Chinese. Binabayaran ng mga tao para mga people's power. Guguloy ng Presidente Bongbong Marcos. Kayo na mga people's power, papayag naman kayo kasi wala ka pabili ng bigas. Binabayaran nyo yun, alam ko. Bakit? Papalit sila sa China eh. Hindi maluluto sa problema. Mahirap ito ang connection. Okay, mahirap lang kami. Wala kang pambayad. Hindi solusyon na hiwalay tayo sa Amerika at papalit sa China. Yan ang solusyon sa Pilipinas. Hindi. Lalo maghihirap tayo. Sa communist country. China communist country, di ba? Gusto sila ng hari-hari. Amerika hindi. Ang mga patay ng trabaho dito sa Pilipinas, maliit ang kinikita. Hindi kagaya sa Amerika. Patay ang trabaho mo doon kahit wala. Daig mo pa ang mga trabahante sa kumpanya kaysa mga patay trabaho yung mga lang pinag-aralan sa patay-pinag-aralan. Malaking kinikita doon sa Amerika. Bitan earn living. Hindi salbahe sa Amerika. Hindi mapang-api. Kaya alam ko may knowledge ako sa history. Na yung Amerika gusto niya sasakupin yung mga mahinang bansa. At tutulungan nila para hindi maapi. Isa ang Pilipinas. Isa tayo sa mga tinatawag mahina na bansa. Na gusto sasakupin ng Amerika para hindi tayo maapi ni Satanas. Yun lang, President. As ako mga politician sa mga military dyan, ipag-isipan yung iniisip ko para imposible ito. Patay tayo yung connection, okay lang. Parang ang iniisip ko, parang imposible. May posibilidad yun ang mangyayari. Akala natin hindi daw matake yung mga gusto ang agawin yung Pilipinas. Akala natin.
Hindi na umatake. Hindi na talim. Baka umatake doon sa ilalim ng dagat. Baka umatake rin ito doon sa bundukan natin. Yung mga vulkan natin. Bakit babaunan ito na nuclear bomb, President? Kagaya ng atomic bomb maker. Ganun pa rin nangyayari yan. Delikado eh. Baka sa ilalim ng dagat, babantayan rin po. Baka babaon na rin ito ng nuclear bomb o atomic bomb. Ganun nangyayari. At ganun nangyayari rin sa Japan, tsunami. Baka akala na lang ng mga Hapon na walang kalaban sa ilalim ng dagat, may posibilidad kasi may submarine tayo eh. Baka doon sa ilalim, binamaod na ng atomic bomb. Malapit sa Japan na karoon ng tsunami. Baka Pilipinas na naman, baka mangyayari yan. Kailangan batayan po ang dagat natin sa ilalim. At saka yung mga bundok natin, yung may mga volcano na kapag sabog na, batayan po, baka babaonan ito ng atomic bomb. Kung malasakit lang po ko, suggestion po to. Pinapaaway lang tayo ni Satanas. Di ba, President? Lahat ng mga presidente sa bawat bansa. Lalo na sa US President. US President Trump, kumukuha lang interpreter para ano ako. Di ba? Sinasabi mo, Philippines, di namin na crocodiles sa the Philippines. Yes. Alam ko sino yung mga crocodiles. Palagay ko, yung mga inchik na mga negosyante. gusto agawan nila Pilipinas. Ang gusto mga agawan ang tawag diyan crocodiles. Oh, papayagan ko diyan sa President Buko Marcos na ibinta natin na hawak na tayo ng Amerika eh. Papayagan na ako, bibinta na doon sa Amerika. Mabuti ka Amerika hindi salbais. Kaysa papanin tayo sa China, ano mangyayari sa atin? Walang doble pasweldo, hari-hari sila doon eh. At gusto silang hari-hari. At saka ngayon, guguluhin niyo ng administrasyon ng Bubong Marcos. Hindi naman nila antayin matapos ang terms. Yan ang dapat. Bayad ng people's power. Magkatigang ganun. Sa dahilan nothing happen without causes. What is that? Nothing happen without causes. Yan ang dahilan. Nagtatanim sila ng galit. Kaya pinapalayas natin ang mga Chinese military doon sa Esperanza Island dahil hindi sa kanila yun, nagtatanim sila ng galit. Tama yun ang sinasabi ni Ranyo Manalo, Felix Manalo, Eduardo Manalo. Pag magtatanim tayo ng galit, anong tawag sa atin? Higit pa tayo sa kriminal. Bakit? Maraming taong mamamatay. Hindi nila matanggap ang katotohanan ng Esperanza Island talaga sa Pilipinas, hindi sa kanila. Sinukat na ito. Napapalayas ito sa pamagitan dahil ating tinatawag na matawag na nasyonalero siya. Kagawalit dyan eh. Pinapalayas ng mga salbais sa pamagitan ng pinabalik ang yung mga sundalong Amerikano. Yun lang, President. Batayan po ang dagat natin sa ilalim. Baka yung mga bundok-bundok natin sa ilalim ng dagat, biyaunan na ito ng atomic bomb. Akala natin, lindol. Create ka lang ng lindol. Ang World Trade Center, sumasabog. Akala natin, aeroplano. Akala rin natin doon sa ilalim ng dagat. Walang umatake na kalaban. Mayroon silang submarine. Baka akala na natin bagyo lang, pero yung bagyo na pala nagbabagyo pa rin sapagkat mayroon mo tinatawag na mga nuclear missiles o mga atomic bomb pinapasabog din sa Pasipiko. Yan nagka-create yan ng bagyo. Kaya high-tech na tayo ngayon, yung tinatawag na microwave. Sabi nila yun sa mga scientists, President Marcos, microwave, pinaikot yun. Mayroon daw kung mga sandata na paikutin yun ang Pasipiko. Microwave. Mukreate daw ito ng bagyo.
Saka ang lindol, magkakalindol rin sapagkat babaunan ng atomic bomb yung mga yung mga bulkan natin nakapag-active na. Example, Mount Canlaon, Mayon Volcano, Taal Volcano. Mayroon pa mga tinatawag, mayroon pa tayong mga bundok-bundok sa ilalim ng dagat. Baka baunan nito ng atomic bomb. Baka akala natin Jubail si Rico. baka akala natin lindol. Tanaw na sa imo live. Pero nothing happen without causes. Baka yan ang mga ano nila, yung mga pamaraan nila sa pakipagdigma sa ilalim ng dagat. Mga ano natin, mga sundalong Amerikano dyan. Mukha na interpreter, pero naman hindi ko. Bantayan po natin ang sa ilalim sa dagat sa Pilipinas. Baka doon sa ilalim sa dagat ay umatake na yung submarine ng ating mga tinatawag na gusto agawin ng Pilipinas. Baka yung submarine ng China doon na sa ilalim. Yari ka tayo. Kaya nga puro batayan po ang ilalim natin sa dagat. At yung mga bundok-bundukan natin, baka babaw na ng atomic bomb. Nako, magkakaroon naman tayo ng tinatawag na lindol. Kagaya nangyari ngayon. Kagabi, napakalakas. Maraming tao na mamatay. Nag-slide ng imi. Dahil dagdag pa ang imi natin, ang bundok natin, wala na mga puno. Magkakaroon tayo ng lindol o bagyo. Sapagkat baka pinasabog yung nuclear missiles doon sa Pasipiko. Yung atomic bomb. Baka pinasabog na kasi may remote control na yan eh. Babatayan po ang ilalim ng dagat natin. At saka yung mga bundok-bundokan natin. Babatayan po. 24 hours po. Kailangan po doble pasweldo mga military para masipag kaya ginawa ng mga Amerikano. Mo zero sila. At saka yung mga teachers, doctor, kaya doble pasweldo po yung president. Manny Pacquiao. Ipadoble pasweldo natin yung mga ganun para wala na yata mga korap dyan. Pag doble pasweldo na. Saka kailangan ma-monetize natin ang tinatawag ng mga Chinese king of business of the world, Chinese, di ba, President? Pinabayaan na ng Amerika yan. Monetize natin para maging mura na yung tinatawag ng presyo ng bigas. Monetize natin. Sila ang trader dito sa Pilipinas. Hindi si Ferdinand Marcos ang dahilan bakit naghihirap tayo ang Pilipinas. Dahil ginugulo tayo ng mga komunista. Mamamatay tayo sa sariling mantika. Kasi ang mga Pilipino mabayaran tayo ng pera para lang people's power, para lang tumatraidor. Kagaya ni Andres Bonifacio, saka si Antonio Luna, traidor sa administration first president of the Philippines, Mila Aguinaldo. Pero mangyari naman yan. Bakit? President, ikaw man ang pinaka-high-ranking officer dito sa Pilipinas. Pwede rin. Gayahin mo na si Emilio Aguinaldo. Parang naano rin ako, problema namin rin ito. Kaya nagpatulong kami sa inyo. Parang, dahil sa kagagawa ni Satanas eh. Gusto magariya-hari. Pwede ba gayahin mo lang si Emilio Aguinaldo, First President of the Philippines? Si Andres Bonifacio, traidor, pinapatay. Si Antonio Luna, traidor. Pinipinsi yung mga Pilipino para magkapaglaban sa Amerika. Pilipino-American War. Sinong kawawa? Ang mga Pilipino, mga illiterate. Ginawa frontliners, mamamatay mga Pilipino. Ginamit sa pamagitan ng mga pagkumpinsi sa mga komunista sa pamagitan ng pera. Ang Pilipino mabayaran. Pumapayag na para may pambili ng bigas. Naghihirap ang Pilipinas. Mga brothers and sisters of the world, ipag-alam nito yung live niyo na sa Alubaribada, vlogger, at saka kanyang speaker. I-share ninyo sa lahat na ang Pilipinas hindi naghihirap dahil sa kay Bongbong Marcos, hindi. Dahil sa mga negosyanteng insik dito sa Pilipinas. Dahil sa mga traidor na dyan sa Malacanang, napapapani sa China.
Ginugulo nila ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Baka sila na gumagawa na magbabaon ng mga atomic bomb sa mga bulkan natin. At doon sa ilalim ng dagat, baka mayroon na ng atomic bomb na binabaon. Kagaya ng Hiroshima bomb. Baka yung mangyayari, mabuti sa Hiroshima bomb kasi pinasabog doon, hindi sa ilalim ng dagat, doon talaga sa aire. Baka mapag-isipan ng mga kalaban natin na doon sa ilalim ng dagat, pasabukin yung tinatawag na atomic bomb. Para masisira lang ang tinatawag na Pilipinas. Para masisira lang ang kumbaga ang Amerika. Para masisira ang Pilipinas. Kailangan po bantayan po ang ilalim ng dagat natin. Pakilusin po natin ito mga sumbanan. 24 hours po, monitors po. Baka babaunan naman ito ng atomic bomb sa ilalim ng dagat. Siya ang kusis sa mga lindol. Pasabugin yung atomic bomb, magkakaroon ng lindol. Pasabugin yung tinatawag na mga atomic bomb, nakalaman sa Pasipiko. Mo-create naman ito ng bagyo. Mo-create naman ito ng tsunami, tidal wave. Kailangan po papantayan po ang ating tinatawag national territory po. Kung sino nakakapag-alam nito, papaalam po dito sa ating presidente. Para little knowledge ito. Para mapag-alaman po niya. Baka nalilito na ang ating mga tinatawag na ating mga expert militar natin, mga tinatawag mga sundalin natin. Baka nalilito na ba? Hindi na nabantayan nila ang ilalim sa dagat. Binauna na pala ito ng atomic bomb. At saka ang mga bulkan natin, mga bundok natin, baka binauna na nakapasok na ang mga komunista dito sa Pilipinas. Baka binauna nito ng atomic bomb. May remote control, pasabugin. Lindol ang mangyayari. Yun sa ilalim ng dagat, baka na ng atomic bomb. Lindol. Baka pasabugin naman doon sa Pasipiko. Tidal wave, mo create yung bagyo. Hindi na ordinary ang ano natin ngayon. Meron naman tayo ng mga sandata na pili pasabugin, mo create naman yung tawag na tornado, hurricane. Buhawi sa Bisaya. Mayroon tayo, kay high-tech na kayo, may mga ambition na ngayon ng bawat bansa ng mga sandata. Kailangan po, yun lang, kailangan po bantayan ang ilalim ng dagat, at saka yung mga bundok natin, baka babaon na ng atomic bomb, at saka sa ilalim ng dagat, baka babaon na naman itong atomic bomb. Akala natin, lindol, ordinaryo. At iprima pa natin ang Diyos, hindi man na yata makagawa ang Diyos yan. Kasi ang Diyos ay nagpakamatay para hindi tayo mamamatay. Para malilito lang yung tinatawag mga military natin sa pagbabantay sa ilalim ng dagat at sa magkakabundukan natin. At ang atin naman tinatawag na at yung tinatawag na kawan ng space. Dubling pagbantay, space. Land. Air. Space, bibilang air. Ilalim. Internal parts of the water, internal. Baka doon sa ilalim. Ang submarino, ang pinapakilos nila, binaumaunan nito ng atomic bomb. May posible na mangyayari. Kasi pag harap-harapan talaga, hindi nila matatalo ang Amerika. Baka, yan ang napag-isipan ko. President, kasi ikaw ang pinaka-high ranking officer sa military. Sa problema naman ng para sa lahat ng mga nanonood. Symbiotic relationship ang kailangan sa Pilipinas. Give and take. Para mawala ng corruption at saka doble pasweldo talaga, military, doctor, nurse, saka teacher. Ginagawa niya naman. Kaya yan. Kaya yan. Para mawala na yung corruption. Hindi nangurap yung si Presidente Marcos. Para sa mga dyan, kumukunta ka President Marcos, sa lahat ng mga presidente, dati Marcoleta,
Idol kita, matalino ka. O ngayon, si Bongbong Marcos ba ang nanakaw? Hindi siya mananakaw. Bakit magnanakaw? Ang dami niyang ginto. Bakit? Hindi naman yan sa Pilipino ang ginto. Treasury ni Yamasita naman yan. Sa ipon ng presidente na ang ginto natin napunta kay Ferdinand. Hindi naman ninanakaw yan sa Pilipino. Treasury ni Yamasita. Hindi man mananakaw ang ating Bongbong Marcos. Hindi mananakaw yan. Sara Duterte. Huwag ka mag-isip na ganyan. Oh, ang tanong, saan ka pamalit? Sa Amerika, sa China? Duterte. Nangangako sa iyo, pila na mong Lord sa mayong adik. O saan ka pamalit? Sa China, sa Amerika? Sana wag. Maparehas ka ni Adrian Bonifacio, ni Antonio Luna, Gregorio del Pilar. Traidor sa administrasyon sa presidente sa Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Dahil may traidor, magulong. Tama yung ginagawa ng Emilio Aguinaldo. Pinatay si Andres Bonifacio, traidor. Si Antonio Luna, traidor. Si Gregorio del Pilar, traidor pa rin. Bakit? Gusto nila kalabanin ng Amerika? Huwag. Sabi ni Emilio Aguinaldo, ni Presidente. Kasi may usapan ng Amerika talaga, hindi salbahis. Doble pa sundo sa Pilipinas. Tutulong sa Pilipinas. Nagkaroon tayo ng tinatawag ng mga batas-batas, mga private school, tinatawag na public school dahil sa kagawa na ito ng Amerika. Hindi sa kagawa ng tinatawag na Spanish, hindi sa kagawa ng China. Hindi sa kagawa ng Amerika. Nagkakaroon tayo ng freedom. Freedom of religion. Huwag tayong papanin sa China. Kung papanin sa China, anong mangyayari? Mudubli pa pasunod ng China? Hindi. Hari-hari. Make them poor. Yan, sabi ng hari. Para susunod luluhod tayo sa kanila. Ang Amerika, hindi ganun ang Amerika. Kung wala ka pinag-aralan, patay-patay sa trabaho, malaking kinikita mo doon sa Amerika. Ayaw ba natin dyan? Sa Amerika, mayroong symbiotic relationship. Sa ibang bansa, wala. Ngayon, sa Raro Duterte, anong balak mo? Pag kayo na maging presidente, paparin sa China? Ano mangyayari sa Pilipinas? Paring sa China. Duarte hindi papayag ang Amerika. Colonized tayo since 1901. Kasi alam mo yun, matalino ko eh. Social sciences. The history of the Philippines, history of the world. Ano din sa mga historian natin? Si Antonio Piaget, recorded ito. Dati, sa wala pang mga computer, di pa tayo modern world, ang library sa buong mundo saan natin, doon sa Spain. Ngayon, hindi na. Ang library sa buong mundo, nakarecord yung mga pangyayari. Computer. Million of information nandiyan sa computer. YouTube. Yung mga tinatawag, mayroong iba na mga piki, pero mayroong iba na hindi talaga. Sino live, busing? Yung gusto ko kasi parang napag-isipan ko ito paglindol ngayon, parang hindi na ito ordinary. Hindi na. Kasi doon, nakikita ko sa dagat, may submarine. May nakita kong submarine. I-replay nyo din dyan ang dito sa mga binablog nila. Basta may parte dyan, may submarine. Sa ilalim ng dagat. Baka hindi na yan submarine ng Pilipinas, hindi na submarine ng Amerikano, basta submarine na kalaban natin. Baka sa ilalim ng dagat, binaunan nito ng atomic bomb para magkakalindol, para magkakabagyo. Baka ang vulkan natin, binaunan din ng atomic bomb para sumasabog. Para mapabagsak lang ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Hindi natin mabantayan sapagkat akala natin doon sila sa space, sa pamamagitan ng plane, doon sa ilang dagat. Baka yung ginagawa tayo, nalilito na ating mga sundalong Amerikano, baka doon sa ilalim ng dagat, umatake yun sila. Yung tinawag submarine. Baka binauna na yung atomic bomb, mga bundok-bundok natin sa ilalim ng dagat. At yung mga bundok, mga vulkan natin na nakasabog na, baka binauna na ito ng atomic bomb. Kailangan po, yung sinasabi ko, kailangan pabantayan po
ilalim na dagat, space, at saka mga kabundukan natin. Baka binabaonan na ito ng mga komunista ng atomic bomb para masisira lang ang tinatawag na administrasyon ni Bongbong Marcos. Matawag na impossible, matawag na illusion. Pero matawag, yan ang dahil kasi bumabase ako sa mga pangyayari sa history. Kasi may napapanood ako na tinatalo yung isang bansa. Hindi ba tatalo talaga ng Amerika yun? Anong bansa yun? Hindi, sa harapan, hindi. Pero sa taktika ng Amerika, umatake ng Amerika, tinatapat nila may bagyo. Akala nila ang mga kalaban, hindi umatake ng Amerika. Ngayon umatake, may bagyo. Nananalo ang Amerika. Baka ito na naman. Hindi natin alam, President Marcos, yung mga military dyan. President, US President Trump. Kumukuha ka ng interpreter para maintindihan ko. Baka ang mga kalaban natin, umatake doon sa ilalim ng dagat, hindi na natin namalayan ang mga bantay natin sa Pilipinas. Baka doon na sa ilalim sila umatake. Doon sila dumadaan. Alam na natin, nakadama ng mga komunista dito sa Pilipinas. Baka ang mga bundok natin, binaunan nito na tinatawag ng mga atomic bomb. Para sumasamog yung bundok, mag-create naman tinatawag ng lindol. Doon sa ilalim ng dagat, ganoon, mag-create na tsunami, mag-create nito, makagawa ba? Creation, yan ang dahilan. Baka ito naman gumagawa ng lindol, gumagawa ng tidal wave, tsunami. Yung tinatawag na tumibak na nuclear missiles, no one Smith, sabi President, yung delikado talaga. Kailangan po ang mga military po natin dito, mga military po natin, ang mga Amerikano dito sa Pilipinas. Yun lang po. Sige na. Mag-shout out ka na. Ito na po si Yunis Alomaribada. Ito po tinatawag na vlogger po. Damo naman ni Mikoan. Alas 6:50 na. Ipakita ko na si Presidente na no. Si Marcos na nilip po si email. Pakita na. Nangakapit tapang sa iya. Ikaw na closing. Ikaw mag-close Yunis. Tapos natin na ito lang din doon. Kilala ka, ikaw vlogger ako tinatawag na speaker. Umalasakit tayo din. Uy, pag-shout out na din sa imo mga viewers sa imo live. So, Gary De La Peña is watching. Jobael Sirica is watching. Maria Lanigeliana. So, thank you for watching. So, atong topic karon. So, lapit na ang alas 7. Bali, 10 minutes lang ako. Siguro, mga 10 minutes lang ako. Mo live. So, ang atong kuan ba sa party sa earthquake, lindol. Ala, sinang Yuli Busing, nagtanaw sa imo live. Kay shout out ng Yulina Opada. So, okay lang diri ang imo balay. Wag yun siya mga gamay lang siguro na siya ng mga crack siguro. Pero waman siguro na kuan ang mga waman kuno sulti ni Lando. Kay kasi matibay. Oo, matibay. Bahay mo nakatayo sa ibabaw ng bato. So ang mga mabuak siguro nimo mga bildo waman siguro nabuak busing. Waman siguro waman siya kuan sa mga bildo ang kuan sina kay mabuak lang ang mga bildo kay mulihok mina siya kay tungod sa kakusog sang lindol. So muuyog siya. Kasagaran sini mabuak inang mga siminto na mga dugay na kaayo ng mga panahon. So wala siya na kuan na nang na-repair ba. So kung mabuak siya, na-crack na siya, so ma-crack na lang siya pag ma-crack siya gayud pag samot. So mga botilya, so mga ilimnon, buak gayud siya, mga buak. Ang kuan sunod mga kuan na mga baso na mabuak. Kung naka-display siya, gayud siya sa inang naka
nakaabong. So mabuak gayud din na siya. Kung ang imo balay damoy mga decoration. So mga design na mga mabuak. Depende lang siguro ina siya kung may nag-abong gid siya, dili gid siya mabuak. Amon balay diri sa Binaw ba, so wala man siya na-crack kaayo kay kung siguro ining simento. Ining pulido gid siguro ini siya pagka, pero may crack lang siya gamay. Pero wa gid siya na kon. Pero magpasalamat na kita sa Ginoo kay dili gid seconds man lang siguro adto ang lindol kagabi. Alas 10 sa gabi. Alas 10 siguro gid adto. Kaluoy sa may namatay. May namatay gid siya. Dito sa Bugo, sa San Remio. May taga Medellin. So damo may Coast Guard gani tulo kabuo. Kadamo lang sa may mga estudyante, mga basketball player sa gym. Pero kalina, alas 4 lang sa hapon, Emilio, ni Kwan malang siya daw. Kadali na kaayo daw. Kwan man lang siguro to seconds. Seconds lang. Atong kagabi, alas 10 minutes gada to. Daw 1 minute siguro. Or 30 seconds. Ato kagabi. 30 seconds or 1 seconds. Oh. 60 seconds siguro. 1 minute. Dito man yan ang pinakakuan. Kusog. Sa Bugo. Dito yan ang pinakakusog na mga. Pero, okay naman sa internet connection. Ara naman ang smart. Okay na, pwede na siya pwede na makatanaw sa mga balita. Pero dira sa Manila siguro, daw ba si Visayas lang ang Kwan Emilio? Basi Visayas lini ang earthquake. Magampo lang sa Ginoo, pista pagid sa Santa Cruz Kakyub sa Terraplane. Wa na dayon ang disco. Kay naglindol ang simbahan, ang krus usadak tulo mina siya ka krus ang sa tunga na krus amo dagid ang na taktak sud sa likod ang sa gate kay kuan man siya inang daan na karaan na kaayo sunod. Nadamo na kay dito may mga bato kay gi-repair mina ang kwan gi-repair man ang mga kwan man sila mga pastoral mga gagmay man sila naman ang mga kwarto do gibuhat sunod ang mga bato gibutang dito sa kuray so damo na kayo wa gayud nakakwan ni kwan gayud ni lindol gayud ang gate. So, buak gayud siya. May usalat siguro ka kwarto adto Emilio na nakuan. Daw kwarto siguro sa mga madre o sa kabuok. Daw may nakraklat. So, safe. Okay naman lang siya. Safe na. Okay, alas 6:55 na Emilio. So, Sir Moloy, shout out to Sir Moloy Velasquez. Dili sa DSWD, so financial assistance na nagpaabot ako sa kuan nimo Sir Moloy, pero kung ang imo ihatag kay mularga kami sa Cebu City sa Capitol, ang 1,000 pesos kay kulang gadi na siya na budget sa padulong sa Cebu kay basig stranded pa kami didto. Dili ini na back and forth mo kung mularga kitay kaadlawon Emilio. Alauna sa kaadlawon
Kung alas 12 ba sa kadlawon. Nag-slide ang email. Tama din mo sila series? Ha? Pero, Kuha naman sara kuha naman sara ang adlaw busing daw. Ano ini? Merkulis. Okay. Oo, Sir Muloy, ang 1,000 pesos, kulang din siya na financial assistance. Kay, kung pwede, 5,000 na financial assistance, okay nila siya, Sir Muloy. Kay, ang 1,000, kuwang gadi na siya. Basig ma-stranded kami dito, dili kami mausang kaadlaw siguro. Kay, kalayo pa baya dito sa Cebu. Sunod, pero okay, magkuha naman lang nga to, busing. Gahuman, pauli na dayon siguro. Ang kadali din. Sa mga pangita ko sa lindon. Makablak-blak kita. Blagin mo kita. I-vlog natin mga view. So amo lab to sa DSWD. So sa akon gi pangayo na kas assistance kay kalisod man na nag-process. Ari ngayon ako sa party sa problema. Party sa problema na akong sa, di ba sa assessor's office. Okay naman siya dito sa Capitol. Sa assessor's office, sa record section. Ang problema sa pagkuha na lang, sunod ang bayad, 200 pesos. So, so si Albert Villasiran, diri assessor sa head diri sa Bantayan. Pag pitsa 29, pitsa 30 gayan, dito ako busing 30. Oo, 30, Martis. Dito ako sa assessor's office. So, sulti ni Albert Emilio. Inang cancellation of deed of sale. Ang amon problema ba, ang akon problema kay party sa duta. Oo, so ini cancellation of deed of sale, Emilio. Dili na kuno ini siya problema kay cancel na. Ang kwan. Oo, sunod ang inipakto direkto na Xerox copy. So dugay naman kuno ini na panahon. Dili pa si Albert Villasiran ang headera sa assessor. Si kang Unito pini siya ka year 2018 or 2019. Mini siya. Oo. Diri la ko sa Bantayan. Year 2018, 2019. Dugay na ko diri sa Bantayan, 2009. Dugay na ko. So, amo to, so ni Albert, ang problema, so kung si Erwin, ang akon utod ha, si Ariel, si Erwin, tag ako. So, tulo kami kabuok na mag-utod. Akon mama, tag tata, patay na. Si tata, 2020. Si tata, November 10, 2020. Si mama, June 6, 2022. So, patay na sila nga duwa. Sunod, kami na lang na anak. Pero, ang akon mama tagtata, ara sila'y mga duta na mga kabilin. So, mga gikan pina sa ila pagka-jaga siguro, taghantod pagka-minyo. So, wapagay gyapon ini na mo nabahin, namatay na lang sila nga duwa. So, amo to, pag year 2022, so, nagpagkamatay ni mama, mga June, pagkahuman ni Alubog, akon gisinganan sa Erwin na magbahin na kami sa duta. Sunod, ang iya giproblemahan, kay wa pa ko'y kwarta, kay wa ma ko'y trabaho. So, doon siya, may trabaho man siya, pero kuwang lalatyapon ang iya kwarta, kay nag-eskwela pa man ang iya anak.
Sunod ang problema sini kay pag so ni Albert na dili pa kuno siya sinang dili pa siya sina head dira sa assessor pag 2018-2019 pero amot wala ko kakon kay nikara ako dira sa iya year 2021 mo siguro to 2022 kay nagpakuan sadto sang may tax clearance man to na akong gipakuan dito kang Albert kay gisugo man ko ni Cha Bibi utod ni mama sa pagpakuha sa buhis sa duta kay buhis lat sa ang akon tiya na si mga saison utod sang mama ni utod sang akon mama aw bali lula namon amoy nila mga duta kay wa pa gid ini na mga na-transfer sa ilan na mga sa ilan ni mama sa mga anak nini kay may mga utod man lang sila ang bahin lat niya ni mama sa iya wala pini na mga nabahin lat sunod ang iya lat may lain lat ang iya duta sa iya pagka minyot ag pagkatyaga. So, amo nini siyang nahitabo, ining duta namon dira sa baybayon, kay beach baya. So, nindot kayo kay beach, daplin sa dagat. So, amo ito na pag 2018, so, nakatatak man dito sa tax clearance, ang imo pangan, so, annotation ko no. So, apangan dito nakakuan, si necessaryo sunod ang ni kuan dayo na abogado si Attorney Rodriguez. So namo to na nagkuan mako sang abogado sa Bugopaw kay nagpatabang mako sa iya kung ano nining duta kay iporsel man ni Attorney Ripaso. So nangutana ako kung anhon sini pagpamaagi nga nanong i-porzel ni Attorney Ripaso. Ang duta sa akon mama nga, wa man gid ako wa man kami nagsabot sa akon utod na si Erwin na i-porzel. Nanong naibong na malako na i-porzel. Ang duta na dili man unta pwede nga i-porzel. So amoy ini na ang sulti ni ni Albert na akon kuno so tiniya pag September 30 nga ako kuno manginanom ako ibalik-balik dito sa Capitol Cebu nga cancel naman to cancellation na so ang ako na lang kwaon amo na linang copy Xerox copy nga cancel na ang cancellation of deed of sale kwaon ina nakon so 200 pesos ang bayan kay dili man dira mohatag ang sa munisipyo diri sa Bantayan sa assessor's office ang Xerox copy di man sila mohatag tag dili lat mohatag si every necessaryo ug arsili necessaryo sang Xerox copy na cancellation of deed of sale tag si Attorney Rodriguez na nag-cancel dili lang siya mohatag sang Xerox copy tag si Erwin Ribada dili lang siya mohatag sa cancellation of deed of sale. So, sila tanan, dili mohatag. So, ang akong gibuhat, ni kadto na lang ako sa assessor's office sa Capitol para pagpangayo sang Xerox copy sa cancellation of deed of sale tag pacto directo. So, amin na, mularga kami sa Cebu. Sunod, mangayo pa ko financial assistance kay para makalarga ako sa Cebu. Kay kalisod labi na parte sa pagkaon so wala kami dito panimalay dito sa may mga parinti man kami pero depende lalat ini kung may mutabang sa amon dito sa Cebu amoy na siya may mga parinti pero mga lagyo baya so ang sa pamasahe way kwarta so pero magdepende lang yapon kung sino ged dito ang amon mga parinti na mapalapitan namo dito sa Cebu. Kay ining pag-umangko ni Emilio, dili mini mapalapitan kay libalibad naman siya. Ang pag-umangko ni Emilio, si Cyrene Solitario, tag si Sheena Solitario, na iya pag-umangko na
dili sila makapapuyo sa ila giabangan sa balay sa Labangon. Pero ang akong tiyo may kwan marira sa Labangon, may boarding house. L&A boarding house. Sa Labangon, pwede man kami makakanto dito sa Irene o Sheena. Kay dili malat kami magdugay. So, pwede kami makakanto dito sa boarding house ni Leonardo, tag ni Elizabeth, ni Cesario, dito sa sa Labangon. Okay, sige. So, balik na kita. So, amuan to. So, tini Albert na ang buwato na akon, magstorya na lang kuno kami ni Erwin, sa mag-utod na ako na magbahin na lang kami sinasang duta. Amo balitaw ay nang akong tuyo, nanong nireklamo ako. Kaya akong gusto, magbahin na agad kami katulong. Example, ang duta is 5,000 square meter, kapin. So, magbahinay na kami. So, example, 1,700. Ang akon bahin, 1,700. So, akon ina siya, dili na akon ibaligya. Kay sulti man ni Albert na pwede ko no na akon ibaligya ang akon bahin na sa dira sa baybayon. Pero akon lang kahigi pahibaw diri sa Facebook live na akon na dili na akon ibaligya ang akon bahin. Kay nano, dili na akon pwede ibaligya. Kay dili ina akon. Sa akon ina ginikanan. So, akon ina siya tagaan sang bili. Bahala kung wa ako'y kwarta, dili na akon ibaligya. Kay dili mina akon. Sa akon ina ginikanan. So, na siya na bahala na lang kung mawatok man gyud ako diri sa kalibutan ang nahabilin, o bahala na siya kung anhon ina nila ang duta. Basta ako, sa Bugupaw, tag sa Capitol, dito sa Cebu. So, di pa kami makakara, kay kuwang pa kami sa financial. So, amoy nang akon gikuan dire sa Facebook Live. Samot na earthquake kagabi, alas 10 sa gabi. So, lisod palat gayon ang kinabuhi. So, mangayo palat ako'y tabang sa party sa financial. Kulang pa ang kwarta na ako na igasto-gasto. Kay bukad una sa Capitol, Cebu. Sunod, Bogo City Hall. Okay, duwa siya. Kay layo pa baya siya. Diri, Bantayan Island. Sakay pa ko'y lansya. So, sakay palat ako'y bus, series bus, or depende. Depende siya sa kwarta. So, di gabot dito sa Capitol. So, nun, pwede malagdayon kita siguro, pauli lat dayon sinabusing. Dili lang kita magduwa ka adlaw dito, usan. Importante, makuha lang to, sudbalik na dayon. Kay, siguro, buwas, picha dos. Picha dos, buwas, huibis. Ay daw anay, October. Hala, Merkulis, mga sara. Merkulis, sara. Merkulis. Buwas, picha dos, huibis. Okay, shout out, Prince Hypermart. Bantayan, buwas, kay inyo anniversary. 4th anniversary ko nun yun. 4th, ikaupat na kamo. Pero problema pa kay wa pa kamo nag-open. Close kamo sara. Na adlaw. So buwas ambot depende ini. Kay picha dos anniversary naman ninyo. Nano inyo kuan mag-open ba kamo? Nano kuno Emilio mag-open ba silang Prince buwas? Dili pa gid sila mag-open buwas? Dako sila damit siguro ha. Dako gaya sila damit sa ilakon. Pag sa Prince. Kaluwi sud amo to. So dili na lang
Oo, akong tiya, daya, dira malat ato sa kwan. Asawa ng Dunard, tag si Albert. Ay na lang, anay, ini si Emilio, dili ini nakon, kwan ha, kay basig, akon lini ka upod-upod. Dili, ayo ini siya ninyo ikwan na may labot siya, or nanoutod bininakon, or bana bininakon, or uya bininakon. Dili ha, i-cancel ina siya na mga pagsabot. Basta ka, upod lini na akong si Emilio. So, siya lini ang, si Emilio Alolo ni Pag, okay, siya lini ang mga witness sa akon, mga lakat sa akon kinabuhi. Oh, kay, pwede lini siya lat amo ang inyong pangutanon kung nano ang akon gi problema. Kay, oo. So, ayaw lang ninyo ikuha ng daya ha. Tag si Albert na, wa mo siya ilabot. Oo. Pero witness lang siya. So, dili malan siya. May katungod malan siya gayud na mo kuhan kay, amo man ang akong gusto na magbahin na kami sang amon duta. So, amin na, nagkuha ako sang abogado na nagpatabang ako sa Bugupaw, sa abogado sa gobyerno, kay para dili ako makagasto, kay wabay ako ikuwata. Dugay gid ako natabangan, kay wa man gayud sa nagtabang sa akon. Sa mga utod sa akon, mama, wa man nagtabang. O sa mga kwan, wa gayud. So ako nalay naninguha sini, gayud kay para makatabang. Kay wa may nakatabang. Wa may nitabang. Kay, di ba, Vivian De Salis, nagsulti ka, nga, magkuha ako'y. Dugay ka na nagsulti, year 2018. Kung nakadumdum ako kay, nagsulti ba si Erwin na, magkuha ako no ako sang abogado. Kay among sulti ni Vivian De Salis. So, amo ni Sara. So, dugay na ka mo nagsulti ka sa akon na to year 2018 pa, pero wagid ka mo nagtabang sa akon kung nano ang pamaagi, kay para makakuha ako'y abogado. So, ako na lang gayud. So, financial, sino man nagtabang na utod ni mama na nagtabang sa akon sang financial? Wa pa man gayud siguro naghatag sa akon sa party sa financial. Ari sa utod ni tata, so may nagtabang sa akon sa financial. So, salamat kayo tiya ha, Socorro Ribada si Chupansing. Kay salamat kay para maka-open ako sa land bank. Kay nangita makoy kwarta na 500 pesos. Kay para tag ATM 150 pesos. Kay para maka-open ako dirda sa land bank, kay wa pa may magpabaylo sa akon sang kwarta. Kay nagkinahanglan mako sa kwarta kay para maka-open sa land bank. So, may naladto si Chupansing nagpa-wam sa akon sang kwarta para maka-open. Kay salamat kaayo kay sa utod ni mama sa Silyon, wa man kay mga pobre kuno sila, wa sila mga kwarta pa. Kay ari nagsukot ako sa mga nakautang. Si Vivian De Salis, di pa malat mo bayad. Si Pauline Layaw, di pa malat mo bayad. Si Alex Frasco, si Piox Sigera, di pa malat mo bayad. Sila si Ryan, si Jetro, Sanchez, di palat mo bayad. Si Yun Aluba, na taga Silyon. So, anak ni dito sa silingan namo sa Silyon. So, wagayod sang nagpautang sa akon. Lisod pa siguro ang mga panginabuhi sa mga utod siguro sa akon baba, kay si Vivian De Salis gani di pa balat siya makabayad sa iya utang. Wa pa gayud sang dito kay para magbayad sa utang. Kalisod gayan mangutang sang kwarta. Sunod ang mga nakautang, walat kadilat nagbayad. Abulad to, so kay gabi na kaayo ang live.
So amo lang to ha kay wa pa ko ka-open sa land bank kay magkinahanglan pa endorsement. Later kay mag-utang na lang ko sa cooperative sa People's Co-op. Mag-utang ako sa kwarta kay para may kwarta ako. Sa cooperative na lina kay magbayad na lang ko monthly. Sa usa ka buwan magbayad ako. Bahala pila siya ka tuig na akong bayaran. Kay wa may magpautang kalisod sang tao sara sa mga panginabuhi. Okay. So Attorney Ripaso, si Attorney Ripaso Emilio. Sige, attorney. Dito man ako sa inyo mo pa na. Ini. Complete din ako. Sige, hindi na complete. Kalikod kayo na complete. Si Attorney Ripaso. Okay. Ito, complete ako. Ini yung party kang Attorney Ripaso. Pag-iya utod na si Judy Ripaso sa Santa Fe. Dili nila akong sila mga kamo, dili ako kay mo kon kay ngano mga abogado baya kamo. Ako ordinaryo la ko nga pagkatao. So damo ato kay imo man gi nireklamo na ako, nireklamo ako sa imo ha pag August 1. August 1 na to nagsugod hantol sara. So October 1 man sara. August 1, August 1, September 1. So, October 1. So, 2 months na sa akong pagreklamo. So, problema pa ko sara kay party sa kwarta pa ang akon kay para mularga ako. So, ako nalinigid siya ako linigid siya kaugalingon na ko na kay mayon ta ko magkita na lang kita pagbalik kay para makakilyagid ako sa inyo. Ini si Attorney Jason Ripaso tag si Attorney Judy Ripaso kay para gid kita magkasinabot kay kamo na mayhan ang kung kay imo man gi-porcel ang duta ako kay para makasabot ako. Oo kay so ti pa nimo magreklamo gid. Okay, nagreklamo na ako pero wa pa gid gyapon kita nakuhan sa pagreklamo. Pero sa nakita na ako na may kuha na ba siya sa binawbaw nimo na office, wala na ba din ang tarpaulin. Pero sa Santa Fe ay Emilio, wa pa ko ka-update dito sa Santa Fe. Wa pa ko kakuan sa imo kung nano ang kuan sini update. Basta daw sa diri sa office nimo sa binawbaw, so Attorney Jason Ripaso. Dawa naman nimo daw gitangtang na siguro nimo ang kuan, ang tarpaulin. Pero sa Santa Fe, wa ko kahibaw kung ara pa ba. Imo kuan for sale sa duta sa akong mama kay. Amo na to ako sulti sa imo nga nagreklamo na ko pero wa pa gid kita nagkita ngayon sa kuan sud. Wa pa ko ka-update kung sa dito sa duta sa Silion kung kamo bagyapon pag nagkuan dito sa 500 square meter. So, di pa nimo. So, amo itong suti ni Albert na nagkita ko no sila ni Camille. So, amo to ang suti ko no ni Camille sa iya ni Albert na ang duta ko no, wapa na transfer, gayud. Oo, sa pangalan. Sa gusto mo palit sa duta. Nagrinta na sa amon ex. Sa Corimano, among property. Sa Para itabo ka ba ini? Ari ha. Kay Gano'n yung mag-ibalik yan, managrinta man ka mo. Sa ako na sabtan. Sa ako lang nasabtan. Jason Ripaso kay June, sila ni Camille, sila sa amo minaakon gid kay ako. Ako lang gayon istorya ang ako nasabtan. Pero kamo lain malat si kamo Jason Ripaso.
si Camille. Pero ang aton sara kamo na lang sara gayo dira ang nagamit sa area. Si Jason Ripaso or Judy Ripaso or Ripaso family. Kung dili na nimo ikuan kung sila ba ni kay kamo naman ay nagamit sang area sa sulti pa ni sa akong tiya dira sila si Vivian Disalis kay amo man ang lapit dira sa inyo da area tapad man lang kamo kay dira dapit sa iya balay sa iya mama sa kang Chahuling so si Chahuling taga akon mama mag-utod so amoy na nga akon sa akon lang nasabtan kay nisulti man si Vivian Disalis na repaso na kuno ang nagamit sang duta kay wa na to sila si Camille, si Catlia na taga Madridejos, si mga utod ni Krishna, wa na to nagamit. So ang nagamit na sara si Ricaso. So amo ato ako sulti sa imo, ibalik-balik ko sa imo pagsulti. So sa 2 months na pagreklamo na akon. Balik ko na akon Jesus Ripaso. Ako nasabtan sa imo. Kay sulti pa ni Erwin nagrintal lang. Atong sila kuno ni Catlia, sila ni Camille, sila dira rental lang kuno ato. Sulti lang niya. Sulti niya kay sulti pa ni Erwin Ribada na akon utod na. Gitugutan niya si Camille, sila ni Catlia, so mga Batayula family tag ang iya utod ni Krishna sa pagrental sang duta na 500 square meter. Kay para lang mas maayo minang kay wa pa man kami gayon nagbinahinay sa 2022 kay pagkamatay bago pa mato namatay si mama June 6 so wa pa man gid kami nagbahinay kay kuwang pa sa kwarta kay ako abay ako'y trabaho si Erwinda may trabaho so dako ang gasto sa pagkuan so iya sulti na nagrinta lang si kung sulti pa nimo Camille, ikaw wala sang kwarta, ang nag-finance si Catlia Amor Batayula. So amo atong ako nasabtan na rental, so rental lang siya, dili for sale. So ang rental is siguro ako kay bawo sa inyo agreement. Kay may agreement pina kung pila ang renta sa monthly. So magrental ka mo sa usa ka buwan. Sa usa ka buwan by example. Ang rental gayon siya, monthly gid na siya sa monthly. So basta ang nahatag lang sa akon ni Erwin, kay amo man to ako sulti sa iya, daw duwa lang siya ka rental ninyo. Daw so kung kuan pa duwa da ka buwan. Kay dili naman siya mo hatag sa akon sang rental ninyo. Kay wa pa man siya kwarta, kuwang ko nung iya kwarta, kay igasto pa niya sa iya anak. Si Yuan na nag-eskwela sa piloto sa Indiana. So amo to, kaluoy na akon, kay wa ako ibahin sa rental. Pero ako na lang gayud kuan ang akon kaugalingon na mabuhi ako sa kalibutan without the rental. Kay bahala na lang mangimbo ako, kay para makakaon. Kay tungod wa ako'y kwarta. So, ato ako sa akong tiya, mangayo sa pagkaon. Ato ako sa birthday, ato ako sa kasal, ato ako sa minatsan. O kay kaupod na akong si Emilio. Magpaupod ako kang Emilio kay June, sa buwan sa June 2022. Nagpatabang malad si Erwin kay para matabangan ako ni Emilio. Kay lisod pa man ang amon kahimtang. So amo to si Emilio, gitabangan ako niya kay para makakaon. Kay wa pa man kami nagbahin sa duta namon sa baybayon. Kay sulti pa niya, iya lang gitugutan inang mga nagrental. Una nagrental kamo ani amo pinapermiro ha pag June 2022. Ang una anay nagrental. So sugod unta pag June 2022. Sugod na to sa inyo rental unta. Ikaw si sa kamo ni Camille, si Catlia. Sugod na kamo sinang inyo 500 square meter. So amo to pag June, amo dato ako nadawat duwa da ka buwan. Ari si sugod na lat ini si Kernel Giliamak kay June ka man lat nagsugod.
2022. Sugod ni na sa imo rental. Amoy na ako nasamtan kay nagamit ka na baya sa duta sa akong ginikanan. Nalipay gako kay ang nagrental may mga trabaho. Ari si Colonel, retired police, may kwarta ka. Okay, so, oo. So, ari lat si Katlia, Amor, sila ni Camille. So, si Katlia, sila ni Analisa, si Florito Batayula. Nalipay lat ako kay mga dato kamo dira sa Madrileños. Pero, ang nakaapan lang kay Erwin, wa ako niya natagaan sa rental ninyo. Pag June 2022, nagsugod ka mo, June 2022, hangtod sara, June 2025. Si Colonel Guillama, kay siya malang gyapon dira, kay ang iyang gipatukod is building. So, mahal. So, ang isa ka building is equivalent to 1 million. Example lang. Ang nagasto sila niya pagpatukod sa building. So, ari lang sa ila ni Katlia Amor Batayula. So, ang pagtukod nila is gamay lini siya nga budget. Kay ang ila, wa man sila nagamit sang simento. Ang ila lang is kawayan, mga kawayan lang. So, mga kahoy, dili siya kaayo dako ang expenses. So, parehas siya kay, dili siya dako ang expenses. So, amo adto, so tipa ni Vivian Dizales, so, iya gi-forward kang repaso. Siguro ha, kamo example lang ako lang ikuan kay, ang imo gikasabot ngayon. So, Katlia, or kamo Camille, ang inyo lang gikasabot ang akon utod na si Erwin. So, ako'y kalibutan, kay di man kamo gusto sa akon. Pero ako isip usa ka anak lat sa akon mama nakasabot ako sa inyo. Kay gamay na baya ka mo na nagrental. Oo. Arizi, Camille. So 2022, 2023 is 1 year. So 2023 to 2024 is 2 years. 2024 to 2025. So 3 years na unta ka mo. So 3 years. Example, bumat, pag total na ako kakon. Sakto bina siya. Pwede ka mo diri mo sa comment section mo kung nasakto ba ko or nasayop ba ko. Sa pagsulti kay mas maayo mi ng arag isang tao na mo sulti lang sa akon kung nasayop ba ko or sakto ba ko. Kay kuan malang kita na pagkatao, nobody is perfect. No man is an island. So, amin na siya sa mga sayings, sa mga quotes. So, amo adto siguro kay Sara, si Ripaso naman. So, ang dira na nagrental sa duta sa akong mama, kung sulti pa nila ni Vivian Dizales, Ripaso, si Giliamak, sa ang Serenity. So, ang Serenity, sila lang ni Erwin o si asawa, si Krishna. There is si Giliamak or there is si Ripaso. So, ang problema kay pag kang Giliamak nakadawat ako sa imo 100,000. Oo. So, gikan sa year 2022 hangtod sa 2025 na tuig, amo din ang ako nadawat na rental 100,000 lang. Sa kang Giliamak lang ha. Sa diri kang Sara kang Ripaso, bag-o ako kadawat sa imo sa rental. Pag diri lat sa Serenity, wa ko kadawat. Kay suti pa ni Erwin, mas nindot mi nang magdawat na lako sa rental. Oo. Pero dili ako gusto sina na patikang. Kay ang akong gusto, magbahin gid kami sang duta. Na 5,000 square meter minang duta ni mama. So, magbahin kami. So, ang akon, lainon ako ng akon. So, kang Ariel, kang Erwin, lainon. Kang Ariel, lain ina. Pwede niya, kung gamito ni Erwin, kay may anak man siya na nag-eskwela, pwede niya magamit ang kang Ariel. Pero ang akon, lainon akon. Pero pwede kalat gyapon na akon ikon kung magbinahinay na. Akon gyapon tikaw i-update. Kay ikaw, makaibaw ka man. Kay baw ka baya sa amo na duwa ni Emily. Kay kami, mga tabian baya kami. Why matago?
Oh, makahibaw ka kay tungod diri sa live. Oh. Way matago kung nano ba ang amo negosyo nga beach? Mo asinso ba or dili mo asinso? O makaibaw ba lang gyapon ka mo. Kung mo asinso, tag dili mo asinso. So amo na to siya nga um sirado na siya ang duta sa ang akon tiya si Vivian Desales. So dili na ko kaagi. Ato na ko moagi sa Pikas dito sa Santo Niño Chapel. So ato na ditong agianan kalayo na kaayo. Pero diri sa balay ni Vivian Desales sirado. So amo ato siya na sirado ang Serenity. Kay Serenity Beach kay sirado man siya sa una. Abri ang gate dira, so abri ang Serenity. Pwede siya makakuan pero tuyok na sara, sirado man. Ato na mo agi sa Santo Niño Chapel. Sunod ari ha, nazirado ina siya kay December 1. December 1, 2024. So hangtod karon na October 1, 2025. Wala pa man nag-open down. So tinila dito. So dugi-dugi lang siya na panahon. Wag yan po nag-abli Emilio ko, no? Wag yapon diya giablihan. Okay. Okay lang. Ha? Why panday? Pwede na, pero dili makakuha sa kanan. Tao lang. Amo ang sote ni Vivian. Buhatag sa ikianan. Puro sa motor lang. Tao lang. Ang motor pwede. Dili. Okay. Okay na siya sa usa ka tao. Siya lang. Ang yan na tagigit, pero kagawa sa iyabiyay. Nag-isarado mo ni mo manong. Sige. So, tamo na siya nga. So, ako, kung sa ina siya, lain inalat siya na problema. So, ang lain lat ari na problema, ang giporcel na ripaso. So, ang akon pasaragid giatubang, ang giporcel nga duta ni ripaso. So, atong gisirado nga duta ni Vivian Desales, dili pa ko sa to makakuan kay ato nga duta dili ba to sa akon mama. Oo, dili ba to. Ang ako lang anay gi-complain ang kang ripaso. So, amo to siya na nanong na nagrent ka man lang unta ripaso. Pero kamuta na nagrent. So nanong mo abot man sa punto na imo i-for sale. So tamo to sa tini mo ripaso nga ikaw ahinti ka lang or broker ka ba lang sa duta. Oo. Pero sino man ang nagkuha sa imo nga ahinti? Amin ang akong pangutanang sa imo. Oo, kay ako nagkuha sa imo nga ahinti. So, ako wala ta ko nitugot sa imo na mo grintal ka. Oo, kay usama ko katag iya unta. Amo to, so wa ka nag-search siguro. Basta ako lang ha, salty sa imo attorney Jason Ripaso as a sign of respect. Kay nirespeto ba ako sa imo kay abogado ka. So ako ordinaryo lang ko nga pagkatao. Ako amoy na siya nga ako dili ako abogada. Dili ako abogada. So ikaw attorney. Lisod kaayo na makig-atubang sa abogado tag mga abogada. Kay ako ordinaryo lang ko nga pagkatao. So amo na to ako nagsulti sa imo nga ako usa ka anak sa kang ana alubang. Nangita gid ako ibahin. Sunod, kay conjugal property kuno ini namon. So may anak siya, 3 ka buok. So 3 ka buok ang tag-iya. 3 ka buok ang tag-iya, Emilio. Oo. Kay amo man ang imo buot ipasabot. So kinahanglan ayaw anay pag-i-for sale kay wa pa kami nagbinahinay. So depende na siya kung magbinahinay na kami. Kung inang daduta dira is kang Erwin ina siya. Kung iya ina ibaligya,
So dito ka manangin sa iya kung gusto siya na dira iya na area. Kung ang diri dapit na area kang Gilyamak, depende kung sino ini ba, kung Ariel Bini or kang Eunice. Ang diri sa Serenity, depende ini siya kung Ari Bini, kung oo. Okay. Diri sa Serenity Beach, depende lat ini siya kung Ariel or kang Erwin. Ariel, Erwin, Eunice. So, depende siya. Basta ako kung sa ikaw kay gusto ka man na i-porzel di mo ina na area ang 500 square meter. Kung sino ang nagsugo sa imo. Kung nagsugo sa imo si Erwin or si Krishna or sino ba, wa ko ka kwan sa imo kay kung ina siya, kung gusto ka mo, ina na lang kang Erwin. Kung amo ni na, kung magbinahinay na kami, pwede ina siya. Pwede ni mo. Ariha, example na. Kung kamo sara dira ang nagrental, si Attorney Ripaso. So, Attorney Ripaso, ikaw ang may utang sa akon. Oh, may utang ka sa akon. May sukto nun pa ko sa imo. Kang Erwin, si Erwin, wa man naghatag sa akon sang rental. Kung naghatag ka sang rental kang Erwin, kinahanglan may ipakita ka sa akon na naghatag ka sang kwarta sa rental sa kang Erwin. Kay basta diri sa akon wa ako kadawat sang maayong gabi dira sa inyo po Emilio gabi kayo ti. Mamati kita sang problema namon ti. Pwede ka lat maka-comment ti kung nano ang imo nasabtan sa amon problema or nasayop ba kami or nasak. Ari si Emilio nagisgot sang utang. So, amo naman tong amo nasabtan ni Erwin na rental kamo dira pag year 2022. Si Katlia. Ako Katlia, wa ako'y utang sa imo. Kay nagrental ka mo. So ikaw Katlia, ikaw pa ang may utang sa akon. Kay wa ako kadawat. So duwa da siguro kabuan. Oo. Duwa da kabuan siguro. Sa pagrental ninyo dira, wa ako kadawat. Duwa da siguro kabuan. Oo. Sunod, si Ripaso, kung nagrental ka dira sa duta na 500 square meter, wa ako kadawat. Amo na to ako sutiha kay si Ripaso, kung example, aton lang siya i-counted na 1 year ka. Dira nagrental or nagrental ka. Kung naghatag kay kwarta kang Erwin, naghatag ka. Pero sa akon, wa ka naghatag. So, may utang ka pa sa akon. Okay, ha? Ari si Katlia, may utang ka sa akon. Si Attorney Jason Ripaso or Attorney Jody Ripaso, may utang ka lang sa akon. Oo. So, ari si Gilyamak, nakahatag ka na sa akon, 100,000 lang. Gikan 2022, i-counted na lina naton hantod sa 2025. 100,000 ang imo nahatag sa akon. Pero aring Serenity, wala pa ko pa. Wa, gayon pa. So, amo dadto kay nisulti man si Erwin, nangutana si Erwin na wa ba nakahatag siya sang kwarta, nano ko no atong 100,000, nagihatag ni Gilyamak. Counted na to Sunod, wa ato na akong giibanan sang bisag piso, ang 100,000. Wa ako nag-iban sang kwarta kay dili maayo na mag-iban ako sang kwarta na 100,000. Kay nano, dili adto akon yapon adto ikuan sa inyo nga amo atong gibayad ni amo atong gibayad ni Gilyamak kay so ti pa nimo Gilyamak nga Colonel Gilyamak nga nagsige makoy sulti ko no nga wa ako'y kwarta. Arilat si Erwin, nagsigilat ka mo isulti na ako'y kwarta. So, amo to, nagitagaan ako ninyo yung kwarta na 100,000. Kay para, may kwarta ako. So, abang ato ni mo, Colonel Gilyamak, atong 100,000 sa pagtukod ni mo dira sa duta ni Mama. Sa June
2022 hangtod sa October 2025. So ako na to ipasabot sa imo balik-balik. So balik-balik ko na kun sa imo. Kay ikaw may grado ka, ako may grado na ako. Oh. Sa pagbulto nimo sa paghatag. Bulto ha. Bulto inang 100,000 nimo sa paghatag. Kay para ipaibaw na akon sa imo kay basig kalain kaayo sa kuan kay sulti si ikaw nga ako wa ko'y kwarta. Oh. Arilad si Erwin busulti na wa ako nakadawat sa inyo kay ang amon sabot ni Erwin rental. Oh, amo to na Kernel Gilyamak na amo atong imo gihatag sa akon 100,000. Okay, dako ato na ako napapasalamat. Pero ari si Katlia Amor dira na area tag Seripaso kamo ang may utang sa akon. Sunod sara imo la ko samahon sina Attorney Ripaso na imo i-for-sale ang duta. Na sino man imong palitan sang duta? Oh, sige ko no. Una-unaon ko no nato. Sa panag-istorya lang naton. Dili kita magdaog sa istorya lang. Way mga papilis-papilis. Oh. Kung ang imo gibasihan, oh. Kung ang imo gibasihan, may mga papilis ka na imo ipakita na imo napalit ang akon na napalit. Oh. Na napalit ang duta sa akong ginikanan, sa buhi pa ang akong ginikanan. Oh. Ang akon lang tikaw ipaibaw ha, na ang akong ginikanan, way grado, way trabaho. Ang akon mama, way kwarta. Ang akon tata, driver sa tricycle, sa Silyon, Baigag. Pero imo lang ko sutihan nga imo gipalit ang duta. So pila may kantidad sa imo sa pagpalit. Ako buhi pa ko. Pero suti ka nakamo na dira ang nagkuan mo. Magisgot kita sa mga respeto, may respeto ako sa imo eh. Abogado ka mo, mga abogada, mga dato ka mo. Ako ordinaryo la ko nga pagkatao, wa ako'y kwarta, pobre ako. Nano dili mako mo respeto na maestra, abi na lang maestra. Way batasan. Way respeto sa imo isig ka tao. Amoy na siya. Amoy nang akon lang kwan sa imo. Kay magmukuan kita na sige layaw-yaw ang tao. Ara ninyo daugon sa mga papilis. Ang tao natural magyaw-yaw. Kay may grado, may ikayaw-yaw. Pero ato ka mamati sa mga amang, di ka gid kasabot kung nanong giyaw-yaw sang amang. Pero ang tao na may grado, makasabot gid. Ang tao na may grado, to grado, makasabot. So amo lang to akon ha, pasabot ha. Kung magisgot kita'y party sa kwarta, party sa rental, o kamo pa ang may bayranan sa akon. Sugod sa year 2022 hantod sa 2025. Si Katlia, si kamo ni Camille, kamo man ang nagrental, si Ripaso, kamo ang may utang sa akon. Ari si Gilyamak, 100,000 daang imo na bayad sa akon. So, i-compute ina naton. Ayaw na tanay. Sara lang anay na mga year. Yearly kita mag-compute. Kay, wa pa kita kaibaw sa aton umaabot na mga tuig. Oh. Mas maayo nang mag-yearly. Oh. Mag-yearly kita pagtutan. Kay kung may maabot na lat na lain na katuigan, oh. Amo na lat gyapon ina siya. Basta akon isulti diri sa akong Facebook Live na wala ako'y nadawat dira sa inyo Katlia gayon na kwarta. Arilat si Ripaso, wa ako'y nadawat sa inyo dira na pagrental. Ari si Gilyamak, nakadawat ako sa inyo, 100,000.
Akon ina isang nguyaw sa tibuok kalibutan kung nakasabot ka mo. Okay? Okay, dira lang ko to ang akon live. Kay kataas na kaayo sa live. Sobra na sa usa ka oras. So shout out na lang sa tanan ng mga tagtanaw sa live.